Hey, Sleepyheads! I'm Lizelle. I'm MJ. And this is the pod that talks you in. Talks you in. Welcome to Snooze Snooze Pod! Hey guys, we're back again. Yes, and this is episode Three. Perfection. And actually, ang ganda ng suot mo today. Ang ganda din ng suot ko. Tinan mo, kung nakikita nyo Vlog a Play, please tune in sa ating YouTube para makita nyo yung outfits namin. Meron siyang Lizelle dito. This is personalized. And si MJ ay may bagong wig. Yes, humaba na kasi yung black. Ay, yung ombre. So, tungtubo na yung black. Oo Susunod yan all black na. Ay, hindi. Dapat gusto ko rin may color. Anong gusto mong, anong favorite mong color? Para yun naman yung next hair. Gusto ko burgundy. Burgundy. Kasi paano? Burgundy. Meron namang mga wigs na ganun, di ba? Tapos ganito lang ka-short. Ay, gusto mo naman. Gusto niya ba Burlesque. mag-short hair naman si MJ? Christina Aguilera Comment ang down atake below, natin. guys. Yeah. And actually, itong episode natin for today, I think this is really, really timely and a lot ay makaka-relate. Kasi this is all about what it's like being alone or living alone. True. Ikaw ba? Ano ba yung province mo, MJ? So, mother side is Bulacan Mhm. and Bicol. And then father side is Pampanga. Oh, tas saan ka nagsistay ngayon? Cubao, Quezon City. Wow! Cubao! Pero ilan ba kayo magkakapatid? So, 8 boys 8? kami. Yes. Boys lahat? One girl. Perfect ka dyan. Actually, at least, ayun, ba't ka ba napapunta sa Cubao? Palipat-lipat kasi ako ng place. Kung saan may magandang view. Ay, perfect. Oo. Actually, that's one of the factors din bakit tayo, living alone in the city. And actually, sobrang fantasy naman nagle-live in the city, di ba? Yeah, Nakikita nyo oo. ba yung mga contents? Ano bang mga nakikita mong contents pag living alone, ganun? Gusto ko yung mga nasa condo, yung Mhm. nagsistart sila from walang laman, Aha. and then nagiging sobrang aesthetic. Yung parang IKEA na yung loob. Ay, perfect, yeah. Tapos yung mga loaf bed, yung mga may Yes. yun talaga yung fantasy ko talaga. Fantasy ko talaga magkaroon ng ganun. Tapos sa baba, sofa bed, gano'n. Oo, with TV. girl. Tapos biglang meron ka pang mga font na, okay, rent for the day, for the True, month, mga true. ganon. Yeah. And ayun din, for me naman, hindi naman siya super duper province actually. I live in Laguna, Santa Rosa. Tapos katapat namin yung Enchanted Kingdom. Hi, Enchanted. Baka naman. Katapat namin yung Enchanted Kingdom. And 3 kami magkakapatid. And Enchanted. So, sa may simbahan kayo malapit. oo, sis. Yeah. Power. Nakapunta ka na ba doon? Sa IK, oo. Sa EK. Tapos may May simbahan ginagawang doon. simbahan doon, di ba? Or Yeah. parang condo or sa building. Hindi, simbahan siya. Simbahan ba So, yun? tama na Tama, dyan. tama. Oo. Tapos, yung sa akin kasi, pumunta ako sa Manila mainly because, number 1, yung first thing na ginawa ko because of college. Yeah. So, I had my college days sa Benilde. So, naniraan ako sa TAF. Tapos, ngayon naman, nasa may McKinley ako because my work is sa may Venice Grand Canal Mall nearby. Yeah. So yeah, that's one of the reasons bakit ako from province to city life. True. Ako naman, kaya ako lumipat or kaya ako bumukod is bumukod ako kasi Kasi, ang tawag doon, hindi na healthy sa bahay. Oo. Right. Would you sacrifice Your mental staying at health. home, rent-free, Mhm. tapos hindi ka naman nakakapag-work ng maayos or nakapag-aral ng Right. maayos, or bubukod ka, pero ikaw na lahat. From Ayun. expenses to Yep. everything. So wala kang katulong, walang Mhm. naglilinis, so ikaw talaga lahat. Yeah. Well, for me, mas okay na yung emotional Well-being. well-being kesa Nung naman Nung solo living ka yeah, na. oo. Kesa naman, well, di naman ako solo living. Ay! Pero mas pa rin yung pag nasabay ka kasi parang maraming nakatingin sa'yo. Yeah. Nagiging limited yung actions mo. Mhm. So, pag solo living ka naman, you get to do What you wanna do. what you wanna do. What you wanna Yes, do and what true. you wanna say, where you wanna go. True. And actually, pati si Bea, wala lang si Bea right now sa ating episode. We love you so much. Bea, Nasaan? kamusta ka, Ben? Ay!
Perfect. Si Bea, nag-start din siya sa creator na nag-share ng mga living alone expenses, solo living journey. And I know na nag-bed space din si Bea before. Ako ngayon, actually, naka-bed space lang ako. And that's what we're gonna be talking about today. Yung mga pros and cons of Of solo living. Yeah. So, yung first dito, ayun nga, ano yung pro ng pagbubukod? Okay, number 1. Walang curfew. Walang Yes. curfew, oo. Imaginein mo kahit umuwi ka ng 7 AM at wala kang tulog, True. wala namang magagalit sa'yo, di ba? Pero depende pa rin siguro sa pagsastayan mo. Right. Kasi there are times, I think sa mga dormitory, may mga curfew pa rin. Oo. Well, for the safety of people. Pero, at least wala nang mamamalo sa'yo. True. Yun. Tapos next naman dito, wala namang nagtatanong kung saan ka pupunta. So, sorry ma'am. Naalala ko, noong college days ko, I would go to every single audition na makita ko. Kahit sa QC pa yan, nag-move it lang ako. Actually, natutunan lang ako mag-move it nung nandito na ako sa Manila. ba? Oo, girl, hindi ako nag-aangkas talaga. Sabi sa akin ng mami ko, hindi ka pwedeng magmotor. Wala na siyang magagawa. You gotta do what you gotta do. Tsaka yung pahirapan magpaalam. Oo, girl. Yung parang kailangan pa yung friends mo yung mamamaalam Oo. for you. Ay, mamamaalam. Oo, Magpapaalam magpapaalam. for May you. debate pa. May debate pa kayo ng magulang Tapos mo. may mga PPT pa silang ginagawa, Oo. di ba? May mga Canva presentation. At least kapag, solo living ka na, you wouldn't have to do all of that. And siguro, kasi sa panahon ngayon, iniisip nila na mas madaling bumukod. Pero hindi nila alam yung expectation versus reality na Yes, exactly. Yun nga. Meron din mga cons ng pagbubukod, ng pag-rent. Especially here in Manila, the rental rates surge talaga. As in, kahit sabihin mong may mga, what do you call that? Yung parang may surge din sa mga condo. Yeah, oo. Yung parang ang dami ng mga condo. Mataas pa rin yung rentahan dito. Sabihin nating mababa. May mga iba kasi mababa pero pag lilipat ka kasi it's not just the rent. Merong 1 month advance, 1 month deposit. Iba nga 2 months advance, 1 month deposit eh. Right, oo. Diba? Tapos yun pa, yung mga bills. Bills. Electricity bills. Tapos meron pa yung mga condominium Yung ano yun? ASOC fees, yun. So, there are a lot of mga hidden price points na kailangan mong tignan before you actually rent a condo. And for me, yun din, para makatipid, ang ginagawa ko, nagbe-bed space ako. But of course, ang gusto talaga natin is one day, manifesting, makapagpondo ng sariling condo. Which I think is something na everyone really has to experience. Pero, apart from that, yun din, yung isa pang cons, family person ka ba? 50-50. 50-50. Ako kasi, maybe it's just me. I'm a really family person. And nung college, naalala ko talaga, grabe, sobrang homesick ko. I think some people may relate, some might not. Pero yung homesickness, talagang totoo pala siya. Yung parang, minsan, mamimiss mo na lang yung adobo ng nanay mo. True. Yeah. Mamimiss mo na lang yung amoy ng higaan mo. Tapos, I think, ikaw ba, anong mga namimiss mo kapag, or have you experienced ba homesickness before? Ako, yes. Yes. Pero hindi siya yung sobrang lalang homesick. Yeah. Yung parang lang, wala lang, feeling lang siya. Oo, parang Feeling na naglilinger. gusto ko ma-feel maging homesick. Mafe-feel ko siya today. Tapos hindi. Pero actually, ito, may kwento ako. Meron akong super duper relapse talaga ng homesickness. That was during my internship sa France. 3 months ako doon. Actually, parang hindi nga 3 months, parang mga 2 months lang. Girl, hindi ko alam that I would miss sabaw that much. As in, sabi ko sa nanay ko, tumatawag yung nanay ko, no? Parang, okay ka lang ba? Sabi ko, yeah, I'm okay. Pero, namimiss ko na yung sinigang, namimiss ko na yung sabaw. Tapos, ito pa, sa France kasi, ayun, share ko lang, sa France, hindi sila makanin. Kanin person ako. Matinapay ata sila, di ba? Girl, matinapay sila, yung mga croissant. Baguette. Oo, girl, yung mga na chocolate.
it's nice to hear. Pero kapag kinakain mo na siya every single day, girl, grabe, as in, gusto ko na lang umuwi, gusto ko ng corned beef, gusto ko ng ramen, yung mga ganon. Yun mga cons din, yung homesickness, yung mga bills. Tapos ano pa yung mga cons natin? Or sige, mag-pro naman tayo. Kasi parang isa pa lang yung pro na nasabihan natin, no? I think yung pro din is yung independency mo. Yeah, oo. Yung, that's where you will figure things out yourself. Like, for example, kapag na-experience mo na ba yun? Yung parang nahulog yung mga kurtina or may mga engineering stuff na kailangan mong gawin sa condo mo. True, lalo na yung mga masira yung bidet, Oo, girl. mawala yung heater. Oo, ano mga ganyan. ginawa mo nun? Wala, prayers. Prayers. Oo, as a person na, kaya naman natin yung mga simple mechanical things. Pero yung mga out of our control, mahal din kasi magpagawa. Oo, yun din. Imagine so would you rather do it yourself? No, would you rather just make the S? Make the S! Oo. Or ano ka talaga? alalabas ka ng pera. Oo. Mag-aalat ka ng budget for Anong hindi naman traumatic, pero yung pinaka naalala mong nasira sa condo mo. Tapos what did you do para masolusyonan siya mag-isa? Like just by yourself? Wala naman, usually sa mga condo na titirahan ko, in fairness naman. Ay, perfect. Okay siya. Oo. Ang pinaka-ayaw ko lang talaga is ipis. Ay, ipis girl. Yes. Oo. I think sa mga condo ko rin na napuntahan ko, my God, yung mga ipis, like kailangan talaga may discipline ka rin na alagaan yung condo. Kahit naman may alaga, may mga ipis pa din eh. Oo. Kasi nga condo eh. Mali mo sa kabilang unit, mga balahura naman. Ay. So lumilipat yung ipis sa ibang condo. Tama. Guys, clean your condos. Mga balahura dyan Kasi hindi mo alam, baka biglang may infestation na mangyayari na, diba? Saka yung mga anay. Ay, oo, girl. Yung mga sa woods. Ano ba yung bed mo? Is it metal or wood? Wood, no? Yun wood. nga, mga susceptible din siya sa mga anay, no? Kaya, kailangan talaga alagaan kahit mahal. Mahal mag-alaga din ng mga condo. Saka mainit. Ayun. Yeah. Anong aircon mo? Window type? Inverter, window. Aray, naka-inverter siya. Pero kuryente namin baka naman meral ko Ayun din, Kung sis. 5K, naging 10K Baka gusto nyo nung gawing 100K yan para diretso. Wag naman. Mahiya pa kayo, be. Wag naman. Pero yung mga electricity bills, grabe. Parang tinry mo nang patayin lahat ng ilaw. Tinry mo nang ano yan? Yung tagalin sa saksakan, lahat. Girl, bakit ganun? Diba? Pa rin, nagsusurge pa rin yung electricity bill Tsaka may natin. mga taong kinakayang makipag-away sa Meralco yung pupunta pa. Girl, wala akong ganun time, mag-abide na lang ako. Tapos pupuksain ko na lang kayo. Deep inside. Oo, deep inside. Wala tayong magagawa. Pero, yes, please. Meralco, government. Anyway. Buta ba yung Maynila? Ay, oo. 300 lang tubig ko, be. Yung parang nagsha-shower ka lang naman. Bakit ang taas na ng bill? Anyway, yun yung mga cons din. Pero, na-try mo na ba na bumukod ka na, nag-condo ka na, pero biglang, ay, kailangan mo rin mag-contribute sa bahay. Girl, yung mukha mo. Well, the pro naman of the pros of living alone and wala ka sa bahay. Pag nagkakaroon na ng singilan, scene. Wrong press and then sleep again. Oh, well. Kasi kaya ka nga bumukod eh. Yeah. Para hindi ka na kasi, tataas pero din depende yung mga siguro bills. yun sa Pero tao it really depends. Yung mga tao kasi ikaw siguro. Yeah, for me, I still give to my parents. Especially as yung parents ko kasi pa-senior na. Yung dad ko is a senior citizen. Yung mom ko medyo pa-senior na. So, I try to give na rin. Pero out of goodwill naman yun. Pero of course, for those, maka may iba na different, different situations. Ako dati nung like nung COVID. Kapag kaya talaga, kasi pa yun eh. Ang tawag doon, work from home eh. So wala ka talagang nilalabas na pera. So why not just spend it at home, ganyan. Right, oo. Pero iba kasi yung pag lumaki ka sa merong, ang tawag doon, emotional trauma in life. Gets. Yes. Sa mga kapatid ko, kapag kaya ko naman, go. Diba? Pag hindi kaya, edi
Yeah. Next time. Next time. Yeah. I mean, family is family pa Mm. rin in the end of the day. Pero again, disclaimer, different situations. Yeah. Ano. Baka Different it's just for people, us. different situations, different experiences. Amen. Yeah. Anyway, yun din. Yung ibang parts naman, we already did mga pros and cons, no? Yung nakita ko din dito, ayan, para at least, ano yung sign na ready ka na? Ready ka na bumukod? Ready ka na mag-live alone? What are the signs for that? Kasi for me, parang wala namang sign. Wala namang sign. It's just because the world wanted me to. Like for college, hindi naman pwede na araw-araw ako mag-commute everyday. Yung commute pa lang kasi, grabe, parang pagod na pagod ka na. So, imagine, how old was I? How old were you nung first time mo mag-live alone? Yes. I think Sige, 18? 18? 19. Oh my God, teenager ka pa pala. Ano ako was eh. I was the black sheep of the family. Were you the last na mag-live alone? Or you were the first one to get out of the house? I am the second. Ata or first. Ako ata yung champion eh. Champion. Pero alam ko second ako. Second ka na. Who's the first one? Yung kuya older, ko. Older brother. Okay. Saan na yung older brother mo? Like Nasa US. US? Yeah. Wow. Ayun din. Actually, grabe yung respect ko sa mga people that go to other countries. Kasi, imagine mo, yun talaga yung, like, top tier na living alone na ang daming pros, ang daming cons. Imagine sa ibang bansa, kailangan mo ng visa. Kailangan mo ng mag-adjust sa culture. Kailangan mo makisama kasi hindi mo kakilala lahat ng tao. Tapos, yun din, yung pera. Yung pera, it's a different currency. Yeah. Kailangan mo mag-adjust ng budget. Tapos, imagine mo kapag, like for example, yung makuha mong sweldo, tingin mo mataas na siya dahil yung difference, yung conversion ng PH. Pero, pag tinignan mo na, ay, parang sakto lang sa'yo. Kasi iba, mataas ang cost of living eh. Yeah, especially yun sa US, Europe, Yeah. mga ganun. So, shout out sa ating mga OFWs out there. Laban po tayo. Go. Work. Work. Oh, ano pang sign na ready ka na? Ako, siguro wala talaga siyang sign. Depende kasi ako as a person, naramdaman ko siya kapag hindi na talaga kaya. Oo. Yun talaga yung sign for you. Siyempre yung if gusto mo talagang bumukod, kailangan mo talagang pag-isipan lahat eh. Diba? Right. Kung saan ka titira, would you rather risk living in a condo na mahal naman or sabi mo nga, bed space na kaso limited yung privacy. Oo, limited talaga siya. Lalo yung mga common. Yun pa naman din yung pag ako lumilipat, ang number 1 ko is aircon and CR. No heater, no bidet. Next. Ganun. Yeah. Actually, oo nga naman. Kakaligo ko lang dun sa bago kong condo bed space. Parang wala pa siyang heater. Wala pa siyang heat. Oo. Yung parang lamig. Pero yeah, those are the types of things na kailangan mo din isipin. I think I was 20. 20 ata. Kasi ako, COVID girly ako nung pumasok ko sa college. Graduate ako sa sofa. Yung mga ganun sa sofa. That's 20. No, nung high school, senior high, graduate ako sa 2021. So, sa sofa. Sa sofa talaga kasi pandemic pa yun. College eh. sobrang funny kasi yung TV, pinakita lang yung picture ko, tas wala na, graduate na ako. Kainan na kagad. Oo, girl, ganun lang talaga. Tas nakatoga ako sa sofa. Powerful. Oo, ganun lang talaga yung nangyayari sa akin. Anyway, yun din. Gusto ko lang din sabihin na these days, maraming nag-healthy living. Maraming nag-iisip na, parang kailangan mo na bumili ng lean pork, kailangan mo bumili ng mga broccoli. Kasi yun yung mga reality din na gusto natin maging healthy. Pero, hindi rin natin masisisi ang ating mga sarili if we just want fast food kapag nasa condo. Ikaw ba? What do you eat on a daily basis? Kapag may time, nakakapagluto. Nagme-meal prep, gano'n? Yung partner ko nagme-meal prep eh. Oo. Pero pag ako kasi I'm a grab girl. Grab girly. Ang ating mga grab girly. Mas madaling mag-order kaysa magluto. Exactly. Yeah. Pero siya hindi siya healthy.
Hindi Oo. nga siya healthy. So, naalala ko dati, parang nung first time kong pumunta sa condo, yung first dorm ko ever, girl, kailangan ko pala bumili ng mga panlinis, kailangan ko bumili ng sabon, tapos hindi pa ako makakaluto dun. Yun, parang sabi ko sa condo ko, hindi ako makakaluto. So, kung ano-ano lang binibili ko, Mm. bumili ako ng 7-Eleven, bumili ako ng mga, yung mga packed food lang. Pero ang True. daming calories, ang daming, hindi siya healthy. Pero yun nga, parang hindi mo naman masisisi yung sarili mo kung you did that. Pero of course, now, I'm taking measures din na, mag-meal prep, yung bumili ng mga mas healthy food. And I think that's part of the process din, no? Na Mm. you'll trust the process, you'll learn as you go. Yeah. Na baka nag-start ka na ganun din, sa 7-Eleven lang, Oo. Lawson. Actually, lahat na. Napupuntahan ko na, Uncle John, Lawson, Mm. 7-Eleven, Funhan. Yun, True. lahat na, nakainan ko na yan, girl. And hindi siya healthy, don't do that. Parang, doon ako tumaba. Doon talaga ako tumaba. Kasi naalala ko before, I would eat whatever my mom would give me. Yeah. Whatever. Yun, talagang healthy yun. Kahit may malunggay pa yan, kung ano-ano na yung mga binibigay. I love you, mom. Yun. As in, binibigay sa akin yung mga healthy food. Pero, when nag-ano na ako, nag-college, nag-solo, Mm. yun, para sabi ko, wala na. Kailangan na talagang kung ano na lang makain mo. Tapos, yun pa, after kumain, natutulog ako. So, yung, kailangan Yeah, mag-workout oo. din. Yeah. Yun din siguro yung cons of living alone. Kumbaga, kain, tulog, work, kain, tulog. Pag nasa bahay ka kasi, kain, ba't kayo ka? Maghugas ka muna ng pinggan, maglinis ka na ba? Ganon. Yeah. Pero syempre, minsan nakakamiss din siguro na, ang tawag, kasi pag naglilinis ka, you get to exercise, Right. ganyan. Mm-mm. Kasi pag more on, pag nasanay yung katawan mo na kain, tulog, mas prone ka to sickness and diseases. Ayun, yeah. Diseases! Ay, Ganon. diseases! Pero totoo yan, Mm-mm. no? Actually, ngayon ko nga lang din na-realize, oo nga naman. Parang, na-miss ko yung ganong, hindi setup routine. Oo. Yung routine mo na, yun nga, after you eat, you would do the dishes, you would mahirap kasing to have the discipline Yeah. na maglalagay ka ng routine for yourselves, lalo na kapag solo living ka. And, yeah, na-struggle talaga ako for that. Kasi, well, with us, content creators Yeah. din kasi tayo, there are times na yung pahinga, yung paglilinis, ginagawa mo na lang, okay, kailangan ko mag-content. Mm-mm. Tapos anong oras yung natatapos yung mga True. event natin, girl? Yung mga event natin, anong oras na yung Is- pinaka-late? Minsan, late night, madaling Right, araw. madaling araw, Oo. uuwi. O ano na lang gagawin mo? Higa ka na lang. Mm-mm. Tulog ka na lang. Yeah. Well, those are the things na natutunan natin on the way. And I really wish talaga nandito si Bea kasi she would share a lot with you Oo, guys. feeling ko mga hanggang bukas pa kami. As Oo, a girl. solo living girly Solo siya. living girly talaga siya. Tapos yun din, parang I really love Bea kasi she came all the way from Isabela. Yeah, Isabela. Isabela. Tapos, nag-start din siya sa bed space. If nakita niyo yung socials ni Bea, please go over there kay Ali or Bea. Basta, Yeah. that's her personas. Makikita niyo talaga naman, nag-share siya ng mga solo living hacks, solo living expenses. And I think, let's give props din sa mga creators na nagso-solo living journey, no? Like, grabe talaga kayo. It's a great respect to you guys. Kasi it's really hard. It's really hard talaga. Yeah, lalo na yung mga technically pag content creators ka kasi there's no stable income. Nakaasa ka sa mga brands, may it be ex-deal or paid. Pag ex-deal, nakakatipid ka kasi hindi mo na kailangan bumili. And then pag paid naman, of course, depende sa brand kung magkano ang TF. So you're in the mercy of brands Yeah, talaga. oo. Kumbaga, kung gusto mo talaga siya gawing full-time, kailangan talaga ng energy and dedication. Consistency Yeah, too. Hindi pwedeng, gusto ko mag-content creator kasi malaki yung pera. Kala nyo lang yun. medyo. Pero kala nyo lang yun. Depende sa panahon. Oo. And it takes it takes a lot from you. You gotta be ready. It takes, kailangan maging ready ka pagdating sa rejection, di ba? Kasi may mga brands na XD lang pero
5 yung gustong video. Parang, Ay! no comment. Be, okay ka lang? Tapos Teka pinadala lang. mo 200 pesos lang na worth of product. Uy! Yeah, maybe ibang episode yun. Ibang Pag-usapan episode. yun na natin yung mga yun. And I think last for this one, yung sa'kin, I came from a background. I think yung background din is very, very Mm. important then when you're gonna be solo living. Yung background ko kasi, I had this lifestyle na parang every Sunday lang kami Mm. nag-eat out. Every every time na parang may birthday, dun lang pwedeng mag-celebrate and stuff like that. Or kapag may mga recognition, yun yan, celebrate kami. Pero when I came here in Manila, naalala ko, I was so overwhelmed na, oh my gosh, ang dami ko palang pwedeng gawin. Mm. I can eat everything that I want. True. Yung walang magsasabi, wag mo nang kainin yan, hindi naman yan healthy. Girl, lahat na kinain ko, lahat na pinuntahan ko. And it takes a lot from the budget. Yeah, correct. Yun. So, kailangan mo talaga ng discipline sa sarili mo. Pero ano ba yung lifestyle mo, girl? Ako now, siguro more on, hindi na ako like before na gusto ko kumain here, talaga kain tayo. Yung tipong nawawala na siya sa budget. Yeah. Pag may extra, grocery, pero more on ngayon more on ramen girl ako ngayon. Ay, ramen! Cheesy ramen, ganyan. Pero hindi rin siya pwedeng puro ramen eh. Kasi Yeah. prone siya to, what's the sakit? Sodium? Ano ba? UTI. Yeah, UTI. UTI. Oo, yun. Yan. Yun din. You will learn yung mga sickness kapag nag-solo living ka. Yun din, girl. Kapag may sakit ka, tas mag-isa ka lang. Lalo na pag lagnat, ganyan. O kaya yung, Hirap. Kasi kahit, yun nga, may lagnat ka, naalala ko, kailangan kong lumabas. Kailangan ko bumili ng Biogesic on my own. Tapos, wala din akong, alam mo yung cool fever? Yung nilalagay dito. yeah. Wala akong mahanap na ganun. So, kailangan kong pumunta sa CR. Tapos, ano ba yun? Yung kukuha ko ng towel. Mini towel. Babasain ko, tapos ilalagay ko ng ganun. Pero kapag nasa bahay, yun, my mom would be the one to do that for me. So, there are a lot of things talaga na kailangan mong pag-isipan kapag, solo living ka. Yeah. Yun lang. Siguro parang hindi nabibase sa pagiging adult kung nakabukod ka na. Magbe-base siguro yan kung how you make your decisions in life, ganyan. If kaya mong panindigan yung lifestyle na pinili mo, baka mamaya feeling mayaman ka naman tapos yung sahod mo is hindi naman pala kaya ng lifestyle mo. Oh yeah, and also just to point out, maraming mga loan, yung naglo-loan ka, it's very easy na mag-loan ngayon sa mga e-wallets. Pero I really don't recommend na ganun kasi baka mabaon. Especially, it's okay for emergency purposes. But I think, especially for those that have their own spaces, it's good na kailangan mo ng emergency fund all the time. Kasi you never know eh. You never know. Like for example, kapag yung rent mo, naka-due na, pero wala ka palang oh my gosh. Diba? Kasi mas inunaw pa yung lifestyle mo, diba? Inunaw mong gumala. Yeah. Ganun. And actually, I think very fortunate tayo na we were able to move out in a space na medyo mature na tayo. 18 ka, ako 20. Pero there are people na younger than us na move out. No. So, grabe. Props to you guys for everyone na nag-move out earlier than they're supposed to be. And ayun, parang I think this episode really just opens a lot of sides of the story. Yeah. Yung pros, cons, what are the things that we need to learn about the process. Ikaw ba? Ano mga takeaway mo? Ako siguro, yun lang. Kung bubukod ka, panindigan mo. Yes. And make sure na if hindi talaga kaya ng budget yung lifestyle mo, mag-downgrade ka muna, B. Yeah. Oo. And Kapag medyo nakayanan ng budget, you assess. Kaya gawa ka ng spreadsheet. Ganun ako. Meron ka spreadsheet. Tapos lahat ng mga bills na kailangan bayaran, anong day, kailan ako sasahod. Para pag sumahod, okay, ito na yung kakaltas, ito yung matitira sa akin. Yun yung discipline na sinasabi ko. Meron ako nung parang, ano ba yun? Tracker. Meron mga applications na gano'n. Na nagtatrack ng mga money mo, mga expenses mo. So, it's really good to have those two para matulungan ka sa journey. True, yeah.
Yeah, and I think that's it for our episode. Thank you so much, guys, for tuning in. Oo, note kayo be, oo. Tapusin Oo. nyo hanggang dulo. Tama. And don't forget to follow our pages. Yes, here, the snooze pod Yeah, below. snooze pod below. Pag hindi And nyo nakikita, message nyo na lang ako be. Oo. Ako na yes, we mag-send. also have our socials there. And don't forget to also subscribe to Blogga Play at YouTube. Doon nyo makikita ang ating mga full episodes. Bea, that we meron ka have bang seen. last messages for them? Bea. Oh, okay daw. Follow nyo din daw yung channel niya be. Follow us. And once again, this is Lizelle. And this is MJ. And good night, sleepyheads. Bye. Bye.